Mapagpalang araw po mga kabakyard. Ipapakita ko po sa inyo kung alin ang mga magagandang itanim na hindi kailangan ng abono at insecticide at di kailangan diligan ng tubig. Ito po ay ang taro. Ito po ang kinaganda dito sa pagtatanim ng taro ay di mo po ito kailangan ng abono. Pero ang kanyang pangangatawan niya po, kita naman na malalaki. Yan po, dahil mataba po ang lupa. Yan po ang kinaganda dito sa taro. At di mo po ito kailangan ng tubig. Pagkatanim po nito ay patuloy na po yan na bubuhay. At di mo po ito makikita ng insekto. Yan po. At di mo rin po ito kailangan spray ng insecticide dahil di gaano ito lalapitin ng mga insekto. At maganda rin po ito dahil yun nga, ang kanyang laman ay malalaki o ang kanyang bunga. At yun po, kaso di po ito kagaya ng gabi, na ang gabi ay kahit paklang at dahon ay mapagkikita natin, dahil itong taro ay kanyang laman lang ang kanyang napapakinabangan. At ay pwede rin po ito mapakinabangan kung kayo ay may alagang baboy at pato, dahil ito po kanyang paklang at ang dahon ay i-slicein lang natin at lulutuin at pwede na nating ipakain sa kanila. Ito po ang kinaganda nito, di kagaya ng gabi, na ang gabi ay mula laman hanggang dahon ay mapapakinabangan natin. Marami na po ako dyan na tanim. Yung iba ay maliliit pa. Isa pa po itong kamuting kahoy. Di po ito nangangailangan ng abono at tubig. At di mo kailangan spray ng insecticide. Ito po. Ayan po, naglalagas. Pag makikita po natin pag ang kamuting kahoy ay kailangan ng harbisin, pag ang kaniyang yan po, ang kanyang dahon mula ibaba hanggang sa taas ay nagsisilagasa na. Yan po ang sign na kailangan na nating i-harvest. At di po natin kailangan na ipasantabi yun, dahil kung marami po sa atin sa paligid natin ng mga daga, baka kainin po nila ang laman o ang bunga ng ating kamuting kahoy. Yan po ang kinaganda dito sa kamuting kahoy. Di mo kailangan ng abono, insecticide at di mo kailangan araw-araw diligan. Kagaya rin po ng taro, nabubuhay sila sa mainit na klima rin po. Yan po mga kabakyard. Isa pa po ito mga kabakyard na saging. Ang saging ay di mo kailangan abunuhin kagaya nito sa amin. Di po namin ito inabunuhan, sadyang maganda po talaga dito ang lupa. At di mo rin po ito kailangan ng insecticide at di mo kailangan diligan. Pagkatanim mo na po ay patuloy na yan na bubuhay at di mo na kailangan araw-araw diligan. At ito po sa amin, di namin ito linalagyan ng abono o inabunuhan. Yan po mga kabakyard. Pero kita naman na ang lulusog. Yan po, maganda ang tubo. Ito po ay saging na saba. Yan po. Ito po pala mga kabakyard na gabi, isa pa po ito sa mga unang nabanggit ko na magandang itanim. Hindi po ito nangangailangan ng abono at ng insecticide. Yun po, at nabubuhay rin ito sa may tubig, kagaya po nito. At pwede rin ito sa walang tubig. Ito po ang kinaganda nito, dahil pwede sa may tubig at pwede sa walang tubig. Dahil kung ang tatamnan nyo ay walang tubig, pwede rin po ito.
At kung may tubig naman po ay pwede rin po. Yan po mga kabakyard. Ito po pala mga kabakyard na ito po na may mga butas-butas. Yan. Magulang na po ito. Sana na-harvest ko na po ito kung mga nakarang araw. Di ko na po pinasintabi. Dahil pag magulang na po, yan po. Naglalagas na. At nagiging ganito po. Yan. At di natin napapakinabangan. Ito po ang maganda dito. Yan po. May laman ata po ito. Ito po, pakita ko po sa inyo ang may laman na. Yan. Yan po. Maliit po dahil di gaano kalakihan ang kanyang katawan. Ito po na malaki. Yan. Ito po. Yan. Maganda rin po ang presyo nito sa palengke. Di po kayo hihinayang. Yan po mga kabakyard. Dahil ang tangkay nito at ang dahon nito at ang kanyang laman ay napapakinabangan, di kagaya ng taro na yung laman lang ang kanyang binibili. Yan po pala mga kabakyard yung gabi na nasa lupa. Yan po malalaki rin kahit walang tubig, ganyan, dahil mataba po ang lupa. Yan. Ito pong talbos na kamote ay ginagawang ginataan na talbos na kamote. Ang kanyang kilo ay dito sa amin nasa 25 to 30 per kilo po mga kabakyard. Yan po mga kabakyard. Pero depende po yan sa inyo kung ilan po ang kilo, dahil di naman po pare-pareho ang kilo. Ito po, lalo kung ang yung tanim ay yung malalaki talaga, dahil may maliliit at may malalaki. Dahil yung maliliit ay kahit anong gawin mo, lagyan mo ng maraming abono, kahit alagaan mo pa yan ng mabuti, kung ang kanyang laman ay maliliit, useless ang ating pagpapagod. Yun po mga kabakyard. Kaya kung kayo ay tatanim nito ng kamote, piliin yung malalaki ang yung kagaya ng parang butil. Yun po, para di tayo mahirapan, lalo na kung sa pag-harvest, dahil pag marami at malalaki, hanggang sa pakiramdam. Ito po pala mga kabakyard, kahit ganito ay may mga kinainan ng insekto, hindi po yan naapektuhan ang kanyang yung laman. At ito po yan, ang ganda ng kanyang talbos. Ang iniinsekto lang po mga kabakyard yung mga magulang na yan. At maganda po ito gawin na pananim. Di gaano kalakihan na ito, dahil yun nga, yung dun sa kabila ay inalis ko na, dahil papalitan natin ang pananim. Ito po, yan, ang ganda ng talbos. Yan po, yan. Dahil marami rin ang benepisyo nito, lalo na kung ikaw ay low blood, ay ibababaw mo lang to sa sinaing na bigas o yung kanin na mainit pa, at baka mga ilang minuto ay pwede mo nang kainin. Lagyan mo ng kalamansi. Yan po, maganda po ang kanyang benepisyo sa atin. Yan po. Kaso yan lang, ganito, yan, di pwedeng malapit sa bahay, dahil kung may ahas, baka dito magpalipas. Yan po. Kung napadaan ka sa aking channel, sana i-consider nyo akong i-like and i-subscribe.
Kung nagadan ka sa ating content, sana i-share nyo na rin para maraming matulungan.